Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa aming guro, Ginang Beverly O. Deloria. Kami ay narito sa inyong harapan sa araw na ito upang ipresenta at italakay sa inyo ang aming panukalang proyekto na maaring maghahatid ng positibong pagbabago tungo sa lahat ng mamamayan dito sa aming barangay. Sa ating paksa, Filipino sa Piling Larang. Dako tayo sa pamagat ng aming panukalang proyekto. Ito ay ang panukala sa pagpapagawa ng multipurpose gymnasium para sa Barangay Calabnugan. Bakit nga ba namin napag-isipan na gumawa ng proyektong ito? Ito ay marahil tumutukoy sa totoong suliranin na kinakaharap ng aming barangay sa Calabnugan, Sigulan, Negros Oriental, na sa tingin namin ay isa ito sa pangunahing pangangailangan ng isang barangay upang mapakinabangan lalo na sa mga naninirahan dito. Bago natin sisimulan ang ating pagtatalakay, narito ang mga nagpadala ng panukalang proyekto. Una ay may Kyla Orculio na naninirahan sa Calabnugan, Sigulan, Negros Oriental, Corina Dorio na naninirahan sa Purok, Maisan, Kamanhak, Dumaguete City. Pangatlo, Mary Chris Benting na naninirahan sa Alcapon, Kamanhak, Dumaguete City. Richmond Baring na naninirahan sa Purok Maya, Pulang Tubig, Dumaguete City. Kimberly Pakulanang, Makugihon, Kamanhak, Dumaguete City. Jericho Fontelo na naninirahan sa Kabulacan Street, Sibulan, Negros Oriental, at ang panghuli naman, si Alia Cedillo na naninirahan sa Tambuhangin, Amlan, Negros Oriental. Pagpapahayag ng suliranin. Isa ang Barangay Calabnugan sa munisipalidad ng Sibulan, Negros Oriental na hanggang sa kasalukuyang panahon ngayon ay wala pa ring tinatawag na Barangay Gymnasium. Isa ito sa mga suliraning nararapat pagbigyang diin upang malutas sapagkat ang mga mamamayan sa lugar na ito ay labis na nakararanas ng pagkabigo sa mga napapanahong suliranin. Ito ay nagdudulot ng malaking epekto tulad ng pagkawalan ng pook sa mga palaro o liga ng kabataan, meeting area para sa organisasyon ng barangay o konseho, paglagayan ng mga pagdiriwang o events sa Barangay Calabnugan, at maging ang evacuation area sa panahon ng kalamidad. Ang pangunahing sanhi nito ay ang kawalan ng budget para sa nasabing multipurpose gymnasium. Dahil dito, nangangailangan ang Barangay Calabnugan ng isang gymnasium para sa mga mahahalagang ganap upang matiyak na matagumpay ang mga proyektong gaganapin pa para sa panlahat na kabutihang taglay nito para sa mga mamamayan sa Barangay Calabnugan. Layunin, makapagpatayo ng isang multipurpose gymnasium o pook na makatutulong upang may paglagyan ang mga iba't ibang ganap o event na maaaring mapakikinabangan ng lahat ng mamamayan, pati na rin ang mga kabataan na residente o naninirahan sa Barangay Calabnugan. Ang nasabing proyekto ay inaasahang simulan sa buwan ng Nobyembre 2024 hanggang sa unang linggo ng Marso 2025 para sa tiyak na pagtatapos ng proyekto. Ngayon ay dadako na naman tayo sa mga plano na dapat gawin. Unang-una ay ang pagpapasa ng permit, pagpapa-aproba ng lisensya at ang paglalabas ng budget na maglalaan ng 1 linggo o 7 araw. Saan nga ba namin kukunin ang aming budget na ipapalabas sa pagpapatayo ng aming multipurpose gymnasium? Unang-una ay galing sa LGU o Local Government Unit sa munisipalidad ng Sibulan na under sa Annual Investment Plan
o AIP na nagkakahalaga ng 1 milyon o 1 million pesos. Isa ang LGU sa munisipalidad ng Sibulan ang mapagkukunan natin ng budget. Ang LGU ay magbibigay ng budget sa bawat barangay na nasasakupan nito para sa pagbibigay prioridad sa malakihang proyektong gagawin sa loob ng isang taon sa loob ng isang barangay. So since ang pagpapatayo ng isang multi-purpose gymnasium ay nakapaloob sa Annual Investment Plan o AIP, ang allocated funds para rito ay nanggagaling sa local budget. Ang pangalawang salik naman na mapagkukunan natin ng ating budget ay ang Governor's Special Projects Fund na nagkakahalaga ng 1,842,600. Sa pangalawa naman natin ng ating source of budget, since it is the Governor's Special Projects Fund, ang ating governor ay mag-a-allocate ng funds o pondo galing sa province special projects budget. Ang funds na ito ay makukuha under sa infrastructure development. Halimbawa na infrastructure development ay ang pagpapatayo ng isang building, pagpapatayo ng isang bridge or roads at gymnasium at iba pa. So, pagpapatayo tulad ng ating gymnasium ay under na infrastructure development. Ayon naman sa pangatlo ng ating source of budget o source of fund ay ang barangay development funds na nagkakahalaga ng 500,000. Ayon naman sa pangatlo nating source of budget o source of funds ay ang galing sa barangay development funds na nagkakahalaga ng 500,000. Kahit papaano, so since ang ating barangay ay may sariling development funds, maaari tayong makakakuha ng portion para sa annual budget para sa kahit na anong proyekto ang paglaanan nito, lalong-lalo na ang infrastructures na proyekto. So, ang mga konseho ng Barangay Kalabnugan ay maaaring makapagdesisyon during the deliberations o yung pagpupulong na sa pagpili ng magiging kontraktor ng ating proyekto. Ang apat naman na ating source of budget ay ang grants and donations na nagkakahalaga na 1 milyon. Ayon sa panghuli natin ay ang grants and donations from the word grants o pinagkaloob. Maari tayong makapaghingi ng mga donasyon sa mga taong may kakayahang mag-donate para rito may kakayahang mag-donate ng malaking halagang pera. Pangalawa, pagsusukat sa puok na pagtatayuan ng gymnasium na matatagpuan natin sa Purok 2, Kalabnugan, Sibulan, Negros Oriental na may lawak na 800 na metro. At makikita nyo dito ang mga larawan ng gymnasium na ipapagawa. Pangatlo, pagsasagawa ng bedding mula sa mga kontraktor o mangungontra sa pagpagawa ng multi-purpose gymnasium ng 2 linggo. Dito ay magagawa ng kontrata ang mga kontraktor kung sino ang mapipili sa dalawa. Ang mga kontraktor ay inaasahang magsumite ng kani-kanilang tawad para sa pagpatayo ng gymnasium kasama na ang planong gagamitin para rito. Ayon sa kontraktor, ito naman ay ang kontraktor na magpapasa ng kanilang mga plano na gawin para sa gymnasium. Ang pang-apat, pagpupulong ng mga opisyales sa konseho ng barangay para sa pagpili ng kontraktor na gagawa ng gymnasium sa isang araw. Sa araw na ito, gagawin ang pagpili ng kontraktor upang mabatid ng lahat ng dumaloan ng pagdesisyon para sa ligid na kalaman ng lahat. So sa bahaging ito, magpupulong ang mga opisyales para sa pagpili ng kontraktor na siyang gagawa ng plano
hawak ng plano para sa gagawin nilang proyekto. Panglima, pagpapatayo ng gymnasium sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng Barangay Kalamdugan sa 4 na buwan. Magsisimula sa Nobyembre 1, 2024. Ipapatayo ang gymnasium doon sa Kalabnugan at sa kanilang estimate, aabot ito ng 2 buwan. Magsisimula ito sa November 1, 2024. So, matatapos siya sa March 2020, sa buwan ng March 2020. So, pagpapasinaya at pagbabasbas ng gymnasium. So, ang unang gagawin ay ang pagpapasinaya, which is magre-ribbon cutting. Pagkatapos is ang pagbabasbas. Ito ay gagawin lamang sa isang araw. Next is petsa. Magsisimula sa November 1, 2024 at matatapos sa March 2025 sa unang linggo. Yun ang kanilang estimate sa paggawa ng gymnasium. So, valid ito for 4 months. Ang pang-apat ay budget. Gastusin at halaga nito. Inaasahan na halaga sa pagpagawa ng gymnasium batay sa ipinasa ng kontraktor. Kasama na rito ang mga salik na paglaanan ng budget. Ito ay mga materyales. Una, simento na may 200 na piraso at nagkakahalaga ng 200 at ang kabuuan ay 40,000. Graba na may 400 cubic at 700 cubic at ang kabuuan ay 28,000. Buhangin na may 40 cubic at 500 cubic, ang kabuuan ay 22,000. Roofing materials na may 80 piraso na ang kabuuan ay 60,000. Pintura na may 20 na piraso at 16 na letro ng boysen na nagkakahalaga ng 780 at ang kabuuan ay 5,600. Bakal o kabelya na may laki na 12 at may 100 na piraso at nagkakahalaga ng 200 at ang kabuuan ay 20,000. Light o materials o LED lights na may halaga na 1,000 at 10 na piraso at ang kabuuan ay 10,000. Large diameter ceiling fans na may 2 piraso na nagkakahalaga ng 2,000 at kabuuan ay 20,000. Tubes na may 50 na piraso at nagkakahalaga ng 200 at ang kabuuan ay 10,000. At iba pang miscellaneous na materyales na nagkakahalaga ng 30,000 at lahat ng kabuuan ng mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng gymnasium ay 435,600. Para naman sa sweldo ng ating mga trabahador, unang-una ay ang paglalaanan natin na sa ating architect, para sa ating architect sa gagawing proyekto ay 80,000 pesos. Para naman sa ating city engineer na magkakahalaga o gagastos tayo dito ng 60,000 pesos. So overall total para sa ating architect at city engineer ay magsusweldo tayo sa kanila ng 140,000 pesos. Ngayon ay dadako naman tayo sa iba't iba pa nating mga trabahador. Unang-una ay ang ating skilled worker. Minimum wage na po ito, so gagastos tayo sa isang araw ng 600 o 600 pesos. Magkakaroon tayo ng 10 trabahador o 10 skilled worker. So sa isang araw ay maaari tayong gagastos ng 6,000 pesos. Para naman sa ating pang-4 na buwan na nagagastusin para sa ating skilled worker, ay gagastos tayo ng 720,000 para lamang sa ating skilled worker. Para naman sa ating labor workers, ay minimum wage para sa kanila ay 400 pesos per day o 400 sa isang araw. So sa isang araw para sa ating 15 trabahador
o labor workers ay maaari tayong magsusweldo sa kanila ng 6,000 pesos. Para sa ating labor workers, sa 4 na buwan ay magsusweldo tayo sa kanila ng 720,000 sa loob na yan ng 4 na buwan. Gastos sa pagpuproseso at pagpasa ng mga papeles. Halaga, 50,000. Gastusin sa pagpapasunaya at pagbabasbas ng gymnasium. Sound system, 30,000. Food and catering services, 100,000. Honorarium para sa paring tagapagbasbas ay 2,000. Souvenirs at giveaways, 50,000. Event organizers, 30,000. Canopies and chairs, 50,000. Ang kabuuan ay 26,200,000. Kabuuang halaga ay 4,034,200. Paano pakikinabangan ng pamayanang samahan ang panukalang proyekto? Ang pagpapatayo ng multipurpose gymnasium sa Barangay Kalabnugan ay isang kabutihang panglahat lalo na sa mga mamamayan na naninirahan sa lugar na ito marahil sa mga benepisyong maibigay nito hindi lamang sa mga kabataan sa henerasyon ngayon kundi pati na rin sa mga sumusunod na henerasyon. Malaking tulong na magkaroon ng gymnasium sa Barangay Kalabnugan dahil tulad ng mga kabataan ngayon na gustong lumaro ng basketball, hindi sila makapaglaro dahil wala silang gymnasium.